Sa previous episode, ang bida nating si Usado ay isang tahimik at cool na estudyante sa isang paaralan. Siya ang tipong lalaki na ayaw mapansin ng karamihan at sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung saan aksidente siyang naisama sa ibang mundo. Ipinaliwanag sa kanila ng hari na sila ay dinala sa mundong iyon para sa isang misyon, kaso nagalit ang kasamahan ni Usado dahil sa biglaang pagsaman sa kanila at ito'y labag sa kanilang pasya, subalit nagmakaawa ang hari sa kanila para sila ay tulungan para sa kaligtasan ng karamihan. Doon ay sinubukan nila na alamin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng Magic Crystal, at nagulat sila dahil sa kakaibang liwanag na lumabas nung si Usado na ang sumubok dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, sa isa pang labanan, ginamit ng isang lalaki ang kanyang kakayahan para patulugin ang isang demonyo, at nakapagpalabas din siya ng atake. Idineklara ni Al na kailangan nilang ipakita ang lakas ng personal na hukbo ni Rose. Abala si Rose sa pakikipaglaban kay Nero at napagtanto niya na ang espada ng demonyo ay may sumpa, hindi niya ito maaaring hayaang madapuan siya kahit ano ang mangyari. Kaso biglang nakapagbigay si Nero ng hiwa sa mukha ni Rose subalit nakabawi siya ng atake at tumilapon si Nero sa sulok ng kagubatan. Nagpagaling si Rose sa kanyang sarili at alam niyang hindi pa natatapos si Nero, kaya hinamon niya ito na bumangon. Humanga si Nero kay Rose at sa kanyang mga kasama at sila ay mahusay at ang pinakamalaking problema na nakaharap niya, inakala pa ni Nero na wala ng tunay na bayani sa mga tao subalit nagbago ang isip niya, dahil si Rose at ang kanyang grupo ay naging pinakamalaking balakid nila. Nagsimulang magliwanag sa kadiliman ang espada ni Nero at idineklara niyang magtatapos na ang panahon, kung saan nanginginig ang lahi ng mga demonyo sa harap ng mga tao dahil malapit nang magising ang kanilang Panginoon. Ang Panginoong ito ay walang awa, mabangis at malupit, ngunit dala niya ang mga biyaya at tagumpay ng mga demonyo. Nagulat si Rose nang magbitaw ang kalaban ng napakaraming kapangyarihan at sinabing kailangan niyang talunin ang kanilang grupo para magising ang kanilang Panginoon. Nagsimulang magliyab ulit ang labanan nang makapagpalabas ng atake ang isa sa mga kasama ni Rose, ngunit napagtanto niyang hindi apektado ang demonyo. Inihayag ng demonyo na sila ay simpleng mga armas ng Panginoong Demonyo at kung sila'y mamatay, isasama nila sa kamatayan ang mga ito at naramdaman ni Rose na nasa panganib ang isang kasama kaya dali-dali siyang lumapit, ngunit hinarang siya ni Nero. Totoo sa kanyang salita ang demonyo at kinuha ang buhay ng babae, nakakagimbal ito sa lahat at isa pang kasapi ng grupo ni Rose ang nawala at naging malinaw na hindi na inaalala ng mga demonyong ito ang kanilang sariling mga buhay. Sinubukan ni Al na gawing mahinahon ang lahat, ngunit walang silbi dahil isa pa sa kanilang kasamahan ang bumagsak at sinabi ni Nero na siya ang dahilan ng pagbabago sa labanan, nang ipahayag niya sa kanyang mga tauhan na isakripisyo ang kanilang mga sarili. Inatake siya ni Rose nang may pagkagalit kaso tinuro ni Nero na nawala na ni Rose ang kanyang pagpipigil at napinsala niya ang mata ni Rose. Sinubukan niyang gamutin ito kaso ipinahayag ni Nero na ang kanyang espada ay nag-aalis ng mana kaya ang sugat niya ay sumpa at hindi niya ito magagamot. Nagmamakaawa ang kanyang mga tauhan para sa paggaling habang sila ay nasusugatan sa labanan. Sinubukan ni Rose na tapusin ang laban nila ni Nero kaso wala itong saysay at dahil sa isa lang ang nakikita sa kanyang mata, naapektuhan ang kanyang pagtansya ng distansya. Umatake si Nero at napagtanto niya na tapos na ang lahat. Nagulat si Rose nang makita niyang sinakripisyo ni Al ang kanyang buhay para iligtas siya at nagimbal si Rose nang makita niyang naubos na ang kanyang buong unit. Masakit sa loob ni Rose dahil naniwala silang lahat sa kanya at inakala nilang hindi sila mamamatay sa ilalim ng kanyang pagbabantay at lagi siyang darating para iligtas sila. Nais ni Rose na sana ay tumakas na lang si Al at sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina. Idineklara ni Nero na hindi malilimutan ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan at lumapit siya para tapusin ang laban. Sa oras na ito nagulat siya nang mapigilan ni Rose ang kanyang espada at sinimulan niyang bugbugin ang lalaking ito at tuyain siya sa kanyang sinabi. Itinuro ng galit na si Rose na ang isang demonyo na nagudyok sa kanyang sariling mga tauhan na magsakripisyo ay hindi kailanman makakaintindi. Tuluyan niyang dinurog si Nero at ipinaliwanag na ang pagsasakripisyo ng sarili sa labanan ay ang pinakamalaking kahihiyan. Ganap nang nasa kontrol ni Rose ang labanan habang pinapako niya si Nero sa isang puno at galit na sinabing papatayin na niya ito. Ramdam ni Rose na malapit nang sumuko ang kanyang katawan ngunit determinado siyang siya ang magtapos sa buhay ni Nero. Biglang lumitaw ang isang batang si Amila na nag-aalala kay Nero at hindi ito maintindihan ni Rose.
Si Nero ay isang demonyong nagsasakripisyo ng kanyang mga kasamahan kaya't hindi siya makapaniwala na mayroong nais siyang iligtas. Sinubukan ni Rose na pigilan siya sa pagligtas kay Nero kaso ipinapaalala sa kanya ng batang babae si Al. Umalis sila at tinawag siya ng tunay na Al at nagtungo ang labis na nasugatan na si Rose sa kanyang mapagkakatiwalaang kasamahan at sinabihan siya na tumigil sa pag-uusap para magamot niya. Ipinaliwanag ni Al na imposible ang paggaling niya dahil masyadong malalim ang hiwa sa kanya, napatunayan ito ni Rose nang hindi magtagumpay ang kanyang pagpapagaling, ngunit determinado siyang patuloy na subukan. Sinabi ni Al na walang pag-asa, ngunit iginiit ni Rose na wala siyang pinagsisisihan at masaya siyang lumaban sa tabi ni Rose at alam niyang ganito rin ang nararamdaman ng iba, hindi makapaniwala si Rose sa kanyang naririnig at ayaw niyang hayaang mamatay si Al. Ginamit ni Al ang kanyang huling mga salita para hilingin na huwag magbago si Rose at pagkatapos ay namatay siya, isang sulyap sa paligid ng digmaan ang nagbunyag ng masaker na naganap, at sumigaw si Rose sa sakit. Kinalaunan ay iniulat ni Rose sa hari na malapit ng muling buhayin ang Panginoong Demonyo. Sinabi ni Rose na wala na siyang karapatan tawagin ang sarili bilang isang kabalyero dahil dito, at nais niyang tanggalin siya bilang commander ng hukbo at bawiin ang kanyang karapatan. Lahat ay nagulat, ngunit ginawa ng hari ang kanyang kahilingan at lumapit sa kanya ang pamilya ng isa sa kanyang mga nasawing kasamahan, humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito nagawang protektahan, ngunit pinasalamatan siya ng pamilya dahil sa kahit papaano'y naibalik niya ito para makita nila sa huling pagkakataon. Ipinaliwanag nila na ang kanilang anak ay isang ganap na delinquent dahil sa panonood lamang ng mga anime recap video buong araw. Ngunit nang magsimula siyang maglingkod kay Rose, siya ay nagbago. Bumalik si Rose sa kanyang walang laman na tahanan at umiyak sa isang sulok. Isang buwan ang lumipas ay bumisita si Siglas sa kanya at tinalakay nila kung paano bumisita ang hari sa kanya kamakailan, magkatulad ang kanilang mga layunin dahil tinutukoy nila na siguraduhin na hindi nagpasya si Rose na sundan ang kanyang mga tropa sa kabilang buhay. Sandaling pinag-isipan ito ni Rose kaso ikinagalit lamang ito ni Siglas. Binanggit ni Rose sa kanya na kumalma dahil hindi siya seryoso at ipinaliwanag ni Rose na pansamantala lamang ang sumpa ng demonyo kaya nagsisimula ng maghilom ang kanyang mga sugat. Nagtataka si Siglas kung bakit hindi sinubukan ni Rose na pagalingin ang kanyang mata, ngunit hindi siya sumagot at gayunpaman ay kapag mag-isa si Rose, iniisip niya kung paano ang peklat ay patunay ng kanyang kasalanan at ang kapabayaan niya sa kanyang mga kasamahan na mamatay at ito ay isang parusa para hindi niya makakalimutan ang nangyari. Napagpasyahan ni Rose na pahalagahan ang kanyang sariling buhay dahil sa nagsakripisyo dito si Al para sa kanya. Ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin niya dito at isaalang-alang niya ang paghihiganti at pagtalo sa maraming demonyo hanggat maaari, ngunit hindi iyon ang sagot. Nagawa ni Rose na pakakalmahin ang kanyang sarili at nagsimula siyang magkaroon ng mga alaala ng lahat. Ngayon niya lamang napagtanto kung gaano siya kahina at nagtataka kung ano ang iisipin ng kanyang mga kasamahan kung nakita nila siya ngayon. Inisip niya si Al na nasa tabi niya at binanggit ni Al na marahil ay tatawanan siya ng mga ito. Inulit ni Al ang mga salitang sinabi ni Rose sa kanya sa tabi ng apoy at pinaalalahanan siya na ang mga bagay ay nagbabago, kailangan niyang tanggapin ito para makausad. Ngunit, ang katotohanang pinangunahan ni Rose ang mga ito ay hindi magbabago at sabay nilang sinabi na hindi nila dapat labis na isipin ang lahat, at natutuwa si Al na makitang naaalala ito ni Rose. Pinapaalala ni Al sa kanya ang kanyang huling mga salita na hindi dapat magbago si Rose at mukhang sumasang-ayon ang iba kay Al, at pinapaalalahanan nila si Rose na siguradong masuntok niya sila sa mukha kung nakita niya silang kumilos gaya ng ginagawa niya ngayon. Napagtanto ni Rose kung gaano siya naging tanga sa pagtuon lamang sa kanilang pagkamatay. Hindi ganito ang kanyang mga kasamahan at lagi silang nakatingin ng diretsyo na may mga ngiti sa kanilang mga mukha at nakalabas si Rose sa kanyang depresyon at nangako na hindi na magpakita ng kahinaan muli. Umalis ang kanyang mga kasamahan, at nangako si Rose na maging isang tao na hahangaan nilang lahat at inalis ni Rose ang kanyang mga benda at idineklara na alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Paparating na ang isang malaking labanan laban sa Panginoong Demonyo. Kaya napagpasyahan niyang lumikha ng isang puwersa na magligtas ng mga buhay at maraming sundalo ang mapapadala sa kanilang kapahamakan, ngunit ipinangako niya na hindi niya hahayaang mamatay sila. Kakailanganin ng kanyang puwersa ang hindi bababa sa 5 tao, at 2 sa kanila ay kailangang mga manggagamot para magsimula subalit ang pinakaimportante ay kailangan nila ng isang taong tulad niya na hindi lang isang manggagamot,
kundi isang healer na maaaring tumakbo sa paligid ng labanan habang iniiwasan ang mga banta sa kanilang daan. Imposible ito para sa isang normal na tao, ngunit kung makakahanap siya ng isang taong katulad nito ay maaaring may pagkakataon silang lumaban sa kanyang tabi nang hindi namamatay. Bumalik sa kasalukuyan ay nagulat si Usado nang ipahayag ni Rose na natutuwa siyang nakita niya siya. Itinuro ni Rose na hindi niya alam kung gaano kahalaga ang kanyang sariling buhay at hindi basta-basta magiging malakas ang isang manggagamot tulad ng naging siya sa pamamagitan lang ng pagsasanay. Hinihiling niya kay Usado na isipin kung ano ang magiging mundo kung mayroong higit pang mga manggagamot tulad niya, ngunit ginamit lang ni Usado ang kanyang talas ng dila para sabihing masisira ang mundo. Ipinaliwanag ni Rose na naisip niya ang teknik upang masanay ang kanyang sarili na lampas sa kanyang mga limitasyon sa pamamagitan ng paggamit ng magic na panggagamot. Ito ay hindi lang mahirap, dahil sa si Usado at siya lang ang dalawang tao na makakagawa nito. Nagtataglay si Usado ng lahat ng katangiang hinahanap niya sa isang healer at sigurado siyang hindi ito mamamatay. Tinanggap ni Usado ang lahat ng papuri kaso isang tingin lang ni Rose sa kanyang ngiting keso ay nadismaya siya rito. Sa ibang lugar, sinabihan si Amila na natapos na ang tulay at natuwa ang demonyong kabalyero sa balitang ito, at pinaalalahanan siya ni Amila na maaari siyang magsaya hanggat gusto niya kapag nagsimula na ang labanan. Kumpiyansa ang lalaki habang binalaan niya na maaaring magtapos agad ang labanan dahil laban lang naman sila sa mga tao at pinaalalahanan siya ni Amila na huwag silang maliitin dahil mayroon silang tinatawag na mga kidnappers, mga taong nagnanakaw ng sugatang mga sundalo. Hindi na bahala ang kabalyero tungkol dito at iniisip niya lang na palagi silang tumakas, pero itinuro ni Amila na sila ay talagang mga halimaw at natuwa ang kabalyero na maaaring gawing kawili-wili ng mga ito ang labanan, wala siyang pakialam kung ano man sila basta nagpaparamdam sila sa kanya ng buhay. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.